Magandang araw po mga ka-works. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng mapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon, itong Honda XR150. Magpapalit po tayo ng ball race. Mas maganda itong ball race kasi original itong ikakawin natin. Let's do this. Ayan, naluwagan ko na lahat ng nut at saka mga bolt dito, nut ng gulong, at natanggal ko na rin yung headlight assembly nya. Tapos dito luwagan natin to, yung nut ng steering. Tapos tanggalin ko tong caliper dito, medyo matigas siya. Ayan, natanggal na. Kaya matigas siya kasi hindi na pantay yung kain ng disc plate nya. Ayan, natanggal ko lang yung telescopic fork nya, tapos yung front fender. Tapos tanggalin ko tong handle crown nya dito, yung buo, kasama yung manibela. Ayan. Ayan na, natanggal ko na yung steering post nya at saka yung bearing nya dito sa taas. Tanggalin ko tong steering cap nya dito sa ilalim, tapos palitan natin to ng bago. Ayan, kabit ko na tong bago. Maganda itong ball race kasi kahit na masobra yung higpit ng steering nut, hindi titigas yung manibela. At itong bearing nya, lagyan ko to ng grasa. Tapos mamaya ilalagay natin dito sa ilalim. Ayan na, nailagay ko na. Ayan, muntik pang matumba. Lagyan natin to ng grasa. Huwag maawa, punuin talaga dito ng grasa para hindi papasok yung tubig at saka yung dumi. Ayan, para tumagal pa siya, umabot pa siya ng 10 years. Tapos itong cap niya dito sa itaas, ilalagay na natin ito yung bago. Ito yung bago. Tapos tulak natin. Ayan, ito yung pangtulak ko. Balancer ng manubila ng reader. Tsaka winildingan ko sa dulo ng cap. Ayan. Ito yung ginawa kong pangtulak ko. Balancer ito ng reader. Tapos dinugtungan ko siya ng steering cap ng XTC Yamaha. At saka ito yung bagong bearing sa itaas. Lagyan ko muna to ng grasa. Ayan na. Tapos ito, ganyan siya, oh, nakapahalang. Baliktad doon sa ilalim sa paglagay nitong ng bearing. Ayan, para hindi patong. Kasi pag patong yan, ang mangyayari dyan, matigas siya. Yung manibela niya, masyadong matigas. Sa paglagay nitong steering nut, kailangan yung may bukol na parang washer sa ilalim yun, at saka yung sa itaas dapat yung plain. Ayan, higpitan ko na. Dapat sakto yung higpit niya para hindi siya maalog. Ayan, hindi na siya maalog, oh. Di tulad kanina. Balik ko na tong handle crown niya dito sa taas ng steering, kasama yung manibela at saka panel board. Lagyan ko muna to ng bolt yung signal light na nakabitay kasi kawawa naman, walang kasalanan na nakabitay. Tapos ibalik ko yung lock dito na alambre ng speed cable. Sabi ng may-ari, gusto niya na iangat ng konti yung telescopic fork niya.
ng mga 1 inch. Kasi nag-overhang daw pag may karga siya sa likuran. Lalo na pag paakyat siya sa tuktok ng bundok, nag-overhang. Kaya gusto niyang i-lower ng konti. Ayan na, testingan natin. Ayan, smooth na yung manabela niya. Ibalik ko na tong telescopic fork niya dito sa kaliwa. Tapos mamaya ipantay natin yung alignment niya doon sa kabila. Lagyan natin ang axle. Kung smooth na yung paghugot ng axle, okay na. Ayan, pantay na siya. Ayan, mahigpit na yung tornilyo dito sa headlight niya. Ilagay na natin yung sa kabila. Tapos mamaya ilagay natin yung gulong. Tapos ito yung holder ng brake hose niya dito sa may telescopic fork. Ito ikakabit. Tapos subukan nga natin alugin. Ayan, hindi na siya maalog, okay na siya. Tapos iliko-liko natin yung manubela. Ayan, smooth na siya. Tapos double check ko dito yung lahat ng tornilyo para walang maiwan na maluwag. Higpitan ko ito lahat, double check talaga kailangan. Lalong-lalo na dito sa gulong niya, yung nut ng axle. Kailangan talaga na mahigpit para secure and ma-safe yung ride ni Sir Jun. Salamat po sa inyong suporta. Tapos ilagay ko itong clip ng speedometer cable niya, yung plastic na clip dito sa fork niya. Paglagay nitong plastic na clip niya dito, dahan-dahan lang, ingat-ingat, baka mabasag kasi may lock ito sa likuran, yung butas. Yan ang magiging parang guide niya. O higpitan ko itong Phillips screw bolt niya dito. Ayan, mahigpit na siya. Maraming salamat po sa nanonood, sa nag-like, nag-share, at lalong-lalo na sa nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta, at sa may-ari nito na si Sir Jun. Maraming salamat po sa pagtitiwala, at sa mga hindi pa nakasubscribe, pag-subscribe naman dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Peace out.